joy, the sadness and tears. He is our comfort, the joy of our heart. So I sing this song of my heart. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moments with the Lord. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moments with the Lord. So Lord my God, you have said not to leave us. Oh, what a beautiful song. Oh, what a beautiful praise. Oh, what a beautiful sound for the Lord. Oh, what a beautiful song. Oh, what a beautiful praise. Oh, what a beautiful sound for the Lord. Time is shorter than heaven shall pass away, but my word will not pass away. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moments with the Lord. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moments with the Lord. Oh, what a beautiful morning. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. The Lord Jesus said, I am the bread of life. He comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. John 6, verse 35. This is Jesus' invitation to us Gentiles. You want to know more about Jesus' teachings through the Bible? Then listen to Z Radio every Sunday from 5 to 6 a.m. over Tilao, Sala 5. Brought to you by Sampion and 98.7 Z Radio Baguio, together with Pastor Reynold Roda, Brother Greg Minan, and Brother Marvin, and many more. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Magandang araw mga kapatid kay Kristo. Narito na naman po tayo sa isa na naman pong edisyon ng programang Tilaok sa alas 5. Siyempre kasama po rin po natin ang ating Pastor Reynold Roda, ang ating gospel singer Greg Mainam Sr. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, Pastor Marvin. Tengah safa tayo namin. Pastor Greg, safa tayo amin, kafailian. Alam niyo, safa. Nito nga may mga share iti sasaw ni Apo Dios
As kanawidan, nagiti taxi drivers tayo, na ibang agsapayo. Before nga malipatak, agyaman akman, ijay, grab nga naging, naikat ya habti lugan ko piman ngayon, hamat na idekalman. Kung nalipatak piman nga nalanagan na, tada kami di highway. Naira na nagdingdingig ka, brother, God bless you. Dagiti gardeners inya, kat nalamin na sapat ako. Even nagiti Taiboers, nagiti Mineros, ante pa'y kumanga imintra, tanaw pero iti abot tayo, nagiti usok tayo. Yan, mo't nangyari nga na inyos tayo di malam, niya may pakita mga Pastor Marvin. Mga aksidente, at dita, kabot-botong pa iti umintra. And good morning to the office of the Honorable Vice Governor, Erickson Tagal Felipe. Office ni Apo Mayor Wacklin, LGU Itogon, good morning. Ti Mineros ita intero nga Itogon. Nurunan ni ti Dumapma iti Dalikno, good morning. TV volunteers tayo, Values Education Program volunteers under Pastor Rowena. Greetings coming from Tilaok sa Alas 5, good morning. Pastor Kapot, Pastor Joe Agno, and Padre Raul Gawak. Amin nun, ngawan labas. Good morning, katagiti supporters tayo here in abroad. Naimba-imbag nga agsapa tayo. Kat, yes, sakbay nga irugi tayo, sagutan mi mananda kayo. Iti may isa nga samiwang. Para kada kayo kailian. Kagronahan kat para iti ako. Babahan iti kanta nga isagot ni Sir Greg Mainam. Good morning, good morning. Maptang agsafatayon mi kaibaduyan. Sa kaigurutan. Kaslak mo. Malam-lamin unay ni Pastor nito. Dito mi, sumakit ti bulsa nga. Hallelujah. Good morning, good morning. Yeah, the joy of the Lord. The word of God says nga, Philippians 4:4 nga, rejoice in the Lord always. Hallelujah. Oh Lord. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look come. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Yes, the Bible is in Psalms chapter 5. Hallelujah. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My voice shalt thou hear in the morning, Lord. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up unto thee and will look up. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Siya, Thank you, siya, Jesus. siya, siya. Oh, madaydayaw si Apo Dios. Good morning, Father. Good morning. Good morning to all. Mapteng, Jia Agsapa, son sikit sa John. Amen. Trying hard. Amen. 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 Motivasi Pastor Marvin. Ano? Amen. 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 Oh, yun. Good morning once again. Naimbang-imbang nga Agsapa tayo manan. Amen. Thank you, Pastor Marvin, Pastor Greg, for your sacrifices. Privilege, maaga sila. Ako yung na-late, pero purihin ang Panginoon. Sa baliti, marikikak, sobrang alamin. Okay, so makipagbukas po kayo sa amin sa libro po ni Lucas. 12:48. Na bago po yung mensahe po ng ating pong Panginoon, no? So I should supposed to preach about message leave behind. Oh, nako. Tingnan na. But I was moved to change the topic. So would like you to open your Bible with us in the book of Luke chapter 12 and verse 48. Lucas 12:48 ay ganito po ang pagkasabi, but he that know not, indeed committing worth of his stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Minsan pa, hilingin natin ating mahal na pastor, beloved Pastor Marvin Marquez, to open us in the word of prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Masalamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa Yes, bawat Lord. isa po sa amin. Salamat po sa mga panahon na kami po natatakot, nawawalan po ng pag-asa, hindi po naman alam ang aming gagawin. Yes. Salamat po sa iyong mga kamay na walang sawang nagtatayo po sa amin sa mga panahon na kami po isuko na sa buhay. Maraming salamat po. At sigit sa lahat, salamat sa iyong salita na nagbibigay po sa amin ng lakas ng loob, ng pag-asa sa iyong mga pangako na kung saan na magiging maayos din po ang lahat, O Diyos. Kaya nga dalangin po namin, basbasan nyo nga po ang iyong salita na amin pong mapag-aaralan at sa ganun din po sa aming mga tagapakinig, tagapanood, saan man ho sila dako ng lugar sa mga oras na ito na maihatid ang iyong salita sa kanilang mga puso, Panginoon. At gamitin nyo nga po maging sisidlan ng iyong salita si Pastor Reynold at ganoon din po si Sir Greg para po sa inyo pong makalangit na awitin para lamang po sa inyo. Ikaw lamang po aming tinatanghal. Muli kami po nagpapasalamat, Panginoong Hesukristo, sa iyong tinapos na gawa sa krus na nagbigay po sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus. Sa ngalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas, ang Hari ng mga Hari, Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Amen. In Jesus' name. Thank you, Pastor, Hallelujah. for that powerful prayer. So, we would like to entitle once again this message, Little is Enough When God is in It. Ito po ay part 2 po na ipangaral po namin ito last year. That I believe that God will be speaking to somebody today. Ano yung bagmanan nga, iksapat tayo, oray pa dagiti followers tayo, iti abroad niya. Nasapa nga dito eh. Welcome back, Ma'am Carmi Pataras. Dani Apo Hello. Padi, good morning. San Carmen. Padi Gawak, iti Anglican, iti Antamok Tram. Good morning. Amen. Bless His Lord's Day, brothers. I am blessed. Iti kan tayo. Kahit madayo ni Apo. Apo Padi, salamat. Iti may sanga leader tayo. Iti Itogon, iti IIMA. He is the Vice Chairman of the Itogon Interdenominational Ministers Association. Oh, tugon. Hallelujah. Yeah, good morning. And then, Mamayda Pulikay. And shout out also to Biskaya, watching from Biskaya. Sir Saldi Bagansay. Magin sa Biskaya. parang avid follower natin yan, no? Thank you, Sir Saldi. So, basahin natin sa atin pong intro yung istorya po ng widows with a meat and Mark chapter 12. Amen. Basahin ko sa English at basahin ni Pastor Marvin sa Tagalog para sa mas maliwanag na
pangunawa po natin. Marcos 12, 42 hanggang 45 ay ganito po ang pagkasabi. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 meats, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than they which have cast unto the treasury. For all they did cast of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Pastor, Sabi po dito, lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Hallelujah. So mga kapatid at kaibigan, maliwanag po na atin pong nabasa at napakinggan. Amen, na ang pagbibigay po ay hindi po ayon sa gaano kalaki, ngunit gaano kalaki ang iyong puso po sa pagbibigay. Kahit po malaki po yung nagawa natin, hindi lang in terms of finances ang atin pong pinag-uusapan. We are also speaking about the spiritual things that we have done and the presence of God. And sa ubasan ng atin pong Panginoon, maliit man o malaki, amen, ang atin pong pagbibigay, amen, ay yung maliit ay sapat na kung ang Panginoon ay naroroon. Amen, hallelujah. Ang makikita po natin na ang dami pong nagbibigay na nagbabagot-but. Nagbabagot-but sa Tagalog. Murmuring. Murmuring. Yan, tama. Ano sa Ibaloy? Ano yun sa Ibaloy? Manmut-mut. May tumot ko na naman titikan ng kanahin niya. So, it only says, amen, that God sees your sacrifice. In this story of the widow with the meat, sinabi ni Pastor kanina sa Tagalog na yung tanso, yung barya sa atin mga kapatid ay napakalaking bagay sa harapan ng atin pong Panginoon dahil ibinigay niya lahat yun ng sa kanya, yung nasa kanya. Ibibili sana na niya ng pagkain or whatsoever, marami siyang pangangailangan. Pero ipinanguna niya ang Diyos. Hindi sa laki ng kanyang binigay, ngunit sa laki ng kanyang puso. And sometimes, we Cordelierans, amen, we Christians, I should say, sometimes our heart is bigger than our pocket. If we could only give, yung mga taong ganyan na giver. Kaya napapakinggan po natin na, ay, si kapatid na ganyan, giver yan. Naalala ko yung kontrabida sa pelikula, Pastor Marvin, na si Max Alvarado. Tama. Pero wala na rin yun. Nawala na yun, namatay na. Pero kontrabida sa pelikula. Pero sa totoong buhay yun, charitable. No. I have read his story at nakita mo na, minsan, Generous siya. Sa kabataan natin, generous siya. Marami daw siyang natulungan. At yun nga, kung mamatay yung tao, sa mo lang makikita kung sino siya, At yun, amen. What is the moral of the widow's meat? The story of the widow's meat teaches us that God sees your sacrifice. He looked through, amen, the crowd and notice you. When your giving seems insignificant compared to others, amen, you don't need to worry. God sees your sacrifice. Nakikita ng Diyos yung mga ginagawa mo, amen, mga sakripisyo mo, Pastor Marvin, Pastor Greg, nakikita ng Diyos. At hindi siya, amen, hindi siya bulag, at hindi siya bingi na hindi ka mapakinggan. Hallelujah. He is not deaf that He cannot hear you. His hand is not short not to touch you. But, amen, praise the Lord. God sees your sacrifice. And us in our part, it is not a sacrifice. It is a privilege to serve Him.
Hallelujah. Out of our flaws, out of our weaknesses, out of our shortcomings. Ating pong pagkatao, ang daming kahinaan, di ba? Oo. Minsan, Tama. hindi natin maintindihan mismong sarili natin kung minsan. But God sees the things that is in you, and that is the passion to serve. Hallelujah. That is the burning desire to serve. Ano ba yung nagtutulak sa atin dito, Pastor Marvin, na Pastor Greg, na maaga, nagtutulak na yung preparation natin, ang haba-haba, yung deliverance ay napakaliit. Actually, honestly, And sincerely. it's not only a sacrifice. Yeah. For we know that Jesus sacrificed everything for us all. He had done it Yeah, all as exactly. the prayer It of is our... finished, sabi ni Jesus Christ. Yeah. Kaya, Hallelujah. isa ka dun. Isa ako dun. Tayo lahat. Tayo. Amen. Kaya si Lord ang Sa ending part ng prayer ni Pastor Marvin kanina, sa nag- tinapos niya sa cross of Calvary, God is so good, no? Na gano'n man tayo minsan nasa pusali ng kasalanan, amen, hallelujah. Pero inibig niya tayo, mga kapatid, na hindi niya ini-expect na bigyan mo siya ng mga bagay na mararangya, but ang kanyang sinasabi, nangungusap siya sa ating mga puso. Kung sama kayo ngayon nakikinig, amen, ito'y para po sa atin. Na yung maliit na bagay na yung ibinigay, amen, ay malaki sa harapan ng ating pong Panginoon. Little is enough when God is in it. Hallelujah. Hallelujah. Like a salvation, there are a lot of angels rejoicing with us. Kung ang isang tao ay naligtas. Ganon din yung paggawa mo sa Panginoon. Gumagawa ka ba sa Panginoon upang ikaw ay mapuri? Gumagawa ka ba sa Panginoon upang ikaw ay magpaka-grandstand? No. Tinitignan po ng Panginoon sa atin. Minsan parang nakukulangan tayo na sorry to give myself as an example. When I've been there in abroad, I've been preaching to a lot of crowd, and to a lot napakaraming race, may Sri Lankan, Pakistani, foreigners, gano'n. Pagbagsak ko dito sa Pilipinas, nagkaroon ng shakening yung aking faith, yung aking family. So, parang nakukulangan ako sa mga sa ginagawa ko. Parang kulang na if I could do more. Pero pinaalalahanan ako ng Panginoon, amen, to remain faithful. Further are days na we want to quit, or we want something to do better things, but God speak to us this morning that little is enough when God is in it. Yung maliit na ginagawa mo, Pastor Marvin, Pastor Greg, para sa Panginoon, kaibigan at kapatid, na nakikinig ka sa umagang ito, ay malaki sa harapan ng Panginoon. You have a crown that awaits you Hallelujah. someday. Hallelujah. When we can make it. Praise the Lord. Hallelujah. When we appear in the judgment seat of Christ someday, hallelujah, you will have your crown, your sacrifices, and having those, yung puyat mo, Pastor Greg, na for the sake of that concert, for a cause, hallelujah, for the sake ng mga Jesus Benguet Adibayan, mga involvements mo sa ministry, naging ikaw, Pastor Marvin, nakita ng Panginoon. At alam ko na alagaan ng iyong pamilya, yung hardships natin. Pastor Marvin, mabalik-balik yung mga anak sa ospital. Pero alam ko, amen, as you remain faithful in the Lord, I do believe with all my heart. The Lord is not slack concerning His promise, as some man count His slackness, but He is faithful and just. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. Someday, not so long from now, God will going to grant the prayer of our hearts. Amen, amen, amen. And the Bible is not silent on the topic about generosity. Let these 4 principles guide you, your own giving and teaching, as we follow the lead, amen, of our generous God by prioritizing. Number 1, giving. Hallelujah. Mga ministro ngayon, minsan natatakot mag-share about giving, Pero one thing that hits me, I would like to borrow the words of Pastor Marvin na
na-strike ako. Lagi kong naalala yan pag natutulog ako. Yung words. Bullseye. Na-strike ako doon sa sinabi mo, Pastor, mga ganun. One thing that strikes me ay, how could a person be blessed without giving? Because that is the principle of God and His Word. Marami man mga criticizers na mga pumupula sa mga nagpipreach ng giving. Pero let's be firm on this, that what the Bible says, it is blessed. It is more blessed to give than to receive. Naramdaman mo ba yung nagbigay ka sa isang nangangailangan? Nataos sa puso mo, pero pagkatapos nun ay yung pakiramdam mo ay magaan, pakiramdam mo ay nagragsak nga eh. Amen. Kinagyaman ka pa ita sikat tagit itad nga sikat may ikan. Amen. So one thing that strike me most is that how could a person, a followers of Jesus Christ, be blessed without giving? It is the role of the Lord. And the Lord says that God loveth a cheerful giver. Hallelujah. Hindi po natin mababali yun kahit ano pan mga bahas ng ibang tao, ibang mga ngaral tungkol sa pagbibigay. Amen. Number one is to prioritize giving. Bibigay tayo, no? Tulad yan sa kung may namatayan, ibibigay tayo ng taos sa puso. Kung may pangailangan sa church, nagbibigay tayo. Kakausapin ka ng Panginoon if you prioritize your giving. And to those that have experienced the love of God, amen, I believe you can say these words that David says, I have been young, and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Amen. Walang namamalimos. Pastor Marvin, na anak ng Diyos. Amen. Na nanlilimahid, wala. Dahil ang Panginoon natin, Diyos, amen, He is the God, hallelujah, that provide. Sabi nga doon, amen, sa Salmo, amen, the Lord is my shepherd, I shall not want. Siya ang aking pastor, na hindi na ako mangangailangan pa. Psalms 23. Amen. At doon, amen, makikita sa mga salita ng Diyos kung ipanguna natin ng pagbibigay. Ibigay mo yung buhay mo, ibigay mo yung pagsisilbi mo, amen. Ibigay mo yung giving mo sa Panginoon. Another one is giving proportionately, and giving sacrificially, and giving cheerfully. Yan po yung 4 laws ng atin pong Panginoon. Amen. At meron po tayong examples sa Biblia, sa libro po ng mga Gawa, Kapitulo 9, 36 hanggang 42. Ito po si Dorcas, yung kanya pong act of charity. Kung babasahin po natin ang atin pong mga banal na kasulatan, she is agdadait niya. Sure. Yeah. Nakanuti taga Mountain Province nga napanja abroad. Hindi nagawid kat ba? Tinaganagot James Taylor. Pero ang pangalan niya nga original, Jaime Manshashait. Nagiba. Taylor, James Taylor. James Taylor, Jaime Manshashait kasi mananahi. Jaime Mandadait. Titikan ka na mandadait, no? Iwadoy. Iba doy, Manshashait. Maniit. Maniit. Basta dait na. At kidding aside, ito po yung kanya pong actions po ay nananatili hanggang sa kanyang kamatayan. Umiiyak sila, pinapakita yung kanyang mga embroidery, yung mga dinadait na. So he touched, amen, not only her neighbors, but her place sa kanya pong deeds of charity. May mga examples po tayo dito yung sa Macedonian Church Generosity, 2 Corinthians 8, 2-5. Despite the poverty, the Macedonian Church, amen, remarkably generous in supporting others in God, miraculously make them able to give
than they expect. So, minsan, sa pagbibigay, ay, you cannot contain. Amen. Kung isipin mo kung paano ka sinalo ng Diyos, kung paano praise the Lord, i-provide ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Amen. Ay, doon makikita na if you read your Bible, amen, hallelujah, there are a lot of examples. So give when you have plenty as well as when you don't, instead of dreaming about all the ways you will be more generous one day when you have the income. Amen. Allows givers to others to be content, privileged, rich for part of your life, no matter your circumstances. So ano man, mga kaibigan at kapatid, yung sitwasyon po natin, may mga bagay kasi na you are torn between giving and keeping. May mga bagay na matcha-challenge ka talaga. Na yes, I have to tell once again this experience or testimony na may dumating na mga ngaral. Mabago pa ako sa Panginoon, bata-bata pa ako sa Panginoon. Hawak-hawak ko yung 100 Hong Kong dollars lang naman. So I feel like giving it. Gusto kong ibigay. Pero naisip ko, yung pamasahe ko, bata ko sa Panginoon na, yung merienda ko sa bus, etc. So malaking bagay na kasi yun, yung the year 1993, gano'n. Yung value naman. Sa isip ko, hindi balita, siguro mayaman dyan naman siguro ito, Doon ay, after that, nag-grieve yung aking pang spirit. Hindi ako mapalagay. Naligaga ako. So, doon pala, nakikiusap pa lang Panginoon. That is just a simple explanation. But when times na nangyari uli yun, may pumunta doon na General Superintendent ng aming pong association that time, affiliation. Yung sabi ko, treasurer ito eh. Hawak niya yung kaban ng Tapos siguradong to. Pero gusto kong bigyan. Sabi ko, I am torn in simple things, So, sabi ko, ay mahirap na, baka mag-grieve na naman ako. So, I give it. To cut it short, alam nyo naman sa abroad, pag January, Chinese New Year. January. And I am working at the auto supply shop before. Wow, grabe yung laisi ko. Naisip ko yung salita ng Panginoon na yun pala ang door o pag ikaw ay mabless. At hindi lang finances, kundi sa health po natin. Amen. Hallelujah. So, I do believe with all my heart na mayroong pinapaalalahanan ng Panginoon. Kumusta po ang atin pong pagbibigay? Are you supporting your pastor there? Amen. May mga ibang doktrina na kasi ngayon na pag nasa abroad ka ay dapat yung dapat mong gawin doon kung saan ka kumakain ay doon ka magbabayad, Wala naman kakain ka sa Jollibee, magbayad ka sa McDonald's. Yung ibibigay mo sa Logic. Oo, sa Pilipinas, magbigay ka ng love offering. But you have to give your tithes, kung saan ka man pinapakain ng Diyos. Tulad din yan na Paul planted, Apollos watered. Balikatan po yan at ang Diyos ang mag-provide din sa pangailangan ng bawat pastors po natin. Hindi po mababali yung loss na yun, Hallelujah. Maliban na lang sa mga special cases na kung wala kayong church na ina-attendan, amen, that is already given for saan ka lumalago, saan ka iningatan ng Diyos, ay of course doon ka magbibigay. So, nandoon din yung roots, loyalty and generosity sa Ruth chapter 1 and 4. In the time the story took place, it was customary for widows to return to their land after the death of a husband to be cared for by their own people. But when Naomi, husband of two sons, died, her daughter-in-law
Ruth refused to leave Naomi to suffer alone. Diyan nga iti makita mo't nga loyalty in generosity. Nga ada nga iti mayroon silang pastor yung adati kaugalyan. May customs and traditions sila na pag nabalo na yung daughter-in-law ay aalis na siya, mahihintulutan siya. Pero dahil mahal niya yung kanyang mother-in-law ay biyanan. She refuses to leave. That is what we call the loyalty in generosity. Mayroon ding tayong giving in our time, giving in our passionate sa faith po natin na hindi natin pwedeng iwan nung ngay naiugalim as a giver. So makikita mo may mga nakikita rin ako na sorry to say, kuripot. Hindi karatista. Boksingero. Boksingero. Paano ba? Gusto ko paano yung boksingero ba? Boksingero ba? Kasi nakaganon yung nakatikom yung palad. Ayaw buka. yung karatista. Bigay na ng bigay. Parang naman yun. Yes, it's just simple jargon or expression for yung ano ba talaga yung sa Ibalo yung kuripot. Sa Tagalog yun Pastor, kuripot. Matipid. Manamot. So gusto namin po liwanagin hindi dahil kami po'y nangangailangan kung bakit natin it's all about mas makakabuti rin po sa inyo na maintindihan ang talaking nito, Pastor. Tama yung sinabi ni Pastor, na-strike ako, no? Marami pong mga ministers na hindi tinuturang bagay na ito. O may personal ho silang hadikain o intensyon. So ngayon po, pinag-aaralan po natin ito, hindi para sabihin kami po'y nangangailangan o humihingi. Ito po'y prinsipyo ng Biblia na makakatulong sa paglago po natin at paglalim po natin sa ating pananampalataya gaya ng langit. Ang unang nagbigay naman ho sa atin ng langit binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mo siyang giver. And yes, and also the Lord says, try me. Tama. Try me if I will not open to you the windows of heaven. Saka siya yung nagkwento yung pinag-aaralan natin sa Book of Lucas, si Jesus mismo ang nagkukwento, nagpapaliwanag. So the Bible says in even God himself says, try me if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing that there shall not room enough to contain it. Paano kaya kung hindi bintana? ang pagdor. ang logic noon ay kasi pag bintana maipor niya, maibuhos niya. Pag sa door kasi kahit maluwang yun, nasa baba. Baka bunagong pa lang airwar ng nada dyan nga ito. At saka baka sa door, matabunan ka. Malimutan mo na yung daming blessing. Hallelujah. Yes, good morning sa mga bill followers natin. Mag-shout out muna tayo para si Ate Adelina from abroad ito, nag-tour. Good morning. Andiyan ka na ata, ate. Yan si Mama Magdalena Maris. Yan, good morning sa Canada. Mirna Libio, good morning. Good morning, kumare. UCCP ng Luacan yan. Attorney, Leo Lawana. Attorney, good morning. Attorney, good morning. Good morning to Bishop Rasbin Ras Cumiles. See you on Monday, Pastor. Sa ating event po dyan po sa convention with the Body of Christ. Good morning. Po, Philippine Baptist. Ayan. Mama Kumari Cora Galutan. Good morning, Sister Prissy. Ito po yung kapatiran natin na kailangan ng eyeglass at nebulizer. Kung meron pong kakausapin ng Panginoon dyan, ay contact nyo lang kami para kay Sister Prissy. Ayan, at syempre, good morning sa amin sa herong si Sir Cap Kiko. Sir Cap, baka meron kang t-shirt dyan, bigay mo sa Tilao sa alas 5. Ito po kasi yung sponsor po natin ng
Christian mga t-shirt siya ng Christian na may mga logo. Yung binigay natin kay Kuya Kim dun sa GMA7, galing po sa kanya. Shout out to ang ating mensaheros, Pastor Cap. Morning. Tico Evangelist. Chat mo lang kami, loobin na makapasyal ka po sa studio. God bless po, Sir Cap. Morning, Herminia Idal. Musta, batchmate? Ma'am Cristita Galunan. Good morning. Oh, ada ni Engineer Celestino Peralta. Good morning, Engineer. Thank you for watching. Ma'am Edita Kataag. Ma'am Marcia Prades. Amy Manalili Flores. Good morning. Ma'am Osid. Good morning. Ma'am Edita. Ma'am Soryaga. Ayan, Jerry Sapalong, Pastor, good morning. Yes, good morning. Good morning po sa ating lahat po. Beta Pokdo, good morning po. Diretso naman, baka signal na ko siguro. Okay naman dito, nakamonitor ako. Pastor, ada problema dito sa studio. Putol-putol. Diretso Ay, naman. baka po sa ano nyo po, ma'am. Baka Check signal po nila natin. doon. Opo. Diretso naman dito eh. Opo. Kasi nakamonitor. Okay. Apo. Ma'am Rebecca Waig Miguel, good morning. Okay naman tayo, no? Apo, sa ano po, check lang po natin yung ano. Kaya chinecheck ko po kanina, Pastor. Yeah. Naka-ano ko, monitor ko po. So, Okay. check lang po natin, ma'am. Anyway, maraming salamat for reminding us na i-check po ang ating studio kung may Studio. problema. Yeah. God bless po, ma'am Aida. Tulikay. Thank you for always watching and supporting. At sa mga hindi mo namin nabanggit ang pangalan, good morning din. We believe that you are praying for us. Lalo na sa mga radio listeners po natin na hindi sila maka-message. Good morning sa inyong lahat. Ujo. Audio, okay. Ujo. Hello? Meron, okay. Yan, i-check ko po, okay. So, ito. Ano na po. Tuloy lang, ano? Oh. So, as we go on, amen, nagkakaroon tayo ng technical na problem. Pero yan, Ayan na, okay na. Meron na. i-fix ni Sir Marvin. So, Okay na. sa 1 King chapter 7 and verse 16, dito po yung the widow of Sarepat's trust. Amen. And the message here is, do not let your excuses keep you from the joy and blessing that's come from giving. Makibasa nga sa Tagalog, Pastor, para mas maliwanag. Sa 1 King chapter 7 and verse 16. okay, unang hari, Oo. Good morning sa mga widows, ano? Dalawang widow na itong 7:16. yeah. First Kings. 7:16. Okay, sabi po dito sa 7:6. Okay. Sabi po dito, ang bawat haligi, yun ba, Pastor? Sige nga, pagkibasa, tingnan natin mo siya. To. Ang bawat haligi ay nilagyan niya ng koronang tanso Oho. ng 2 kalahating metro. Ay, Mata to, no? Tanso. tama ba? Upang ilagay. Yun. Okay, so another one is sa Zacchaeus repentance. Basahin nga natin, Lucas 19:1-10. Yun. Lucas 19. Yes. Lucas chapter 19. Verses 1-10. Medyo Okay, mahaba. ito yung kwento ni Zacchaeus. Sabi ho niya dito. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon na ang pangalan ay Zacchaeus. Zacchaeus. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang Rich makita tax collector rin. si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingalas siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan na nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaoli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Praise Jesus, the Lord. ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat
anak din ni Abraham ng taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Praise the Lord. So, dito Nawawala. natin makita na Zacchaeus, maliit pala na tao, no? Pero nung napakinggan niya ang pangangaral ng atin pong Panginoon, ay malaki ang kanyang puso. Siya ay isang collector din ng tax, ano? Tax collector. At pinagbubulungan nga nung pumunta ang Panginoon sa kanyang bahay na siya ay makasalanan, bakit pumupunta doon yung Panginoon? So doon ay makikita natin na Zacchaeus' repentance, amen, is proven by his giving. Sabi niya, ibabalik niya kung meron man siyang nadaya. So, this is, it's not a warning but it's a concrete example na maging ang isang tao na ginajudge na makasalanan. Kung alam mo sa buhay mo na nagrepent ka at binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa binasa nating mahal na pastor, ang kaligtasan ay parito sa bahang ito. So, mga kapatid, amen, there we can see, amen, that even Zacchaeus, dito ko pala naalala yung Zacchaeus ay maliit pala na tao. Kaya pala siya umakyat sa sycamore tree Para makita ang Panginoon. So, doon pa lang, may desire na siya. May desire. At kasi napakinggan ni Zacchaeus na ang isang Jesus ay tumatanggap ng mga itinutulak ng society. Kasi Yes, yung mga rejected Oo. in the society. Tama. Amen. Tama. And, Kaya si Zacchaeus, pag gusto, may paraan. Ayun. Saka isa sa mga tradition kasi ng mga Hudyo, ang isang rabay o tagapagturo hindi nakikihalubilo sa mga tax collector kasi tinuturi sila makasalanan. kasalanan. Oo. Marumi. Marumi. Spiritually. Oo, tama. Basahin natin si John chapter 6. Amen. Hallelujah. 5 to 13. Sa libro po, John chapter 5, chapter John 6. chapter 6. Okay, ito po. Sabi 5 po to dito. 13. Yeah. Tumanaw si Jesus at nang makita niya na niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong siya ni Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak na tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki Bata. na may dalang 5 tinapay at na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin niyo ang mga tao. Ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo ang lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao sa kanila, kaya may humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki. 5,000. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ang lahat at nabusog. Amen. Nang makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin nyo ang lumabis ng hindi masayang. Okay, praise the Lord. So ito po yung little boy's lunch, no? Yung nagbaon, yung bata. So it means to say, no, be willing to share what you have. Loaves and fish. Yung faith ng bata, no, ay doon ay nagkaroon ng miracle of loaves and fishes. At nagkaroon pa sa huling binasa ni Pastor Marvin ng 12 basket na extra. Ano? It means to say may tig-isa sila sa mga 12 disciples. Ano? So yung nagpapagamit sa Panginoon, mayroon pa silang reservation na tig-isang basket. Ang message po doon, mga kapatid, is that be willing to share what you have. Yung bata na yun, musmus, no? Sa Tagalog pa. Saka yun yung pinakamurang isda na di ba? Baka Gigi. Tilapia. Mas mahal yung tilapia. Doon natin makikita, mga kaibigan at kapatid, na yung bata ay nagbigay. Amen. Yung baon pa niya. At doon merong nakikita mong sacrifices. Siyempre, bata yun. Magugutom yun. So, binigay niya. Amen. Doon nagsimula ang miracles na ginawa ng atin pong Panginoon. Kumusta rin kaya, mga kapatid, ang atin pong pagsisilbi? Maaari bang
magkaroon tayo ng faith of a child na katulad nito na the child is willing to give and share what he had. Ang dami pong examples yung atin pong babasahin. Nandyan po si Joseph of Arimathea sa Matthew 25:57 to 60. So, basahin na lang ninyo kung mayroon kayong time. Amen. At even if God is calling you to give something you plan to keep it yourself. May mga bagay kasi no na gusto kong ulitin. I would like to reiterate once more. Maybe God is calling you to surrender something for Him. Mayroon bang bagay na hindi pa natin isinuko sa Panginoon? Maaring yan ay ang atin pong pride, maaring yan ay ang atin pong ugali. Amen. Maaring yan ay amen, and God knows each and every one of us. We cannot hide things from God because He is the all-knowing God. Amen. Alam niya lahat. Mayroon bang bagay, kaibigan at kapatid, na withhold po natin sa Panginoon? Ang giving ba natin? Ang pagsisilbi ba natin? Ang oras ba natin? Friend and brethren, mayroon bang bagay na kinakausap ng Panginoon na dapat mo nang ibigay sa Kanya? Dapat mo nang isuko sa Kanya? Problema man yan, sakit man yan, anumang bagay yan, amen, do not withhold it. Give it to Jesus Christ. Finances man yan, anumang bagay na meron ka, amen, kinakausap ka ng Panginoon sa umagang ito, give it all to Jesus. Katulad ng isang widow na atin pong example kanina, the widow's offering, amen, willingly give sacrificially, even it seems like a small amount of money. Amen. You have a need, that need. You are a recipient of generosity. Your generosity matters. Amen. Hallelujah. No matter what the size of your gift. Ano man yung kalaki ng bagay na yan na gusto ng Panginoon na isuko mo sa Kanya. Amen. Would like to reiterate it once more. Yung giving mo ba? Kumusta yung giving mo sa faithfulness mo sa Panginoon, sa church? Sakit ba yan na lagi mong iniinda na matagal ng panahon? Amen. Na nagsasuffer ka? Amen. Or na may mental torture ka ba? May mga stress ba yan? Lagi kang balik-balikan ng iyong nakaraan. Isuko mo yan sa Panginoon. Amen. The Lord is waiting for you right now. Not tomorrow, not this afternoon. But now is the day to give yourself to the Lord Jesus Christ. So, sometimes are you tired? Amen. Hallelujah. Na minsan ay parang umayag ka tayo po Diyos. Minsan kamantakon mabay, eman sisirbihin na po Diyos. Amen. And 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga ni David, I will not offer something that costs me nothing. Amen. Minsan, amen, ay parang sakripisyo sa atin pong kaisipan na narigat tayo nga itid kini Apo Diyos. Ngam ko na ni David, hallelujah, I will not offer something that costs me nothing. We are not men pleasers, but we need to please the Lord. God is looking for those that are looking for Him. In Matthew 25:40, pakibasa, Pastor Marvin, as we conclude. Matthew chapter 25 and verse 40. 25:40. Okay, Yes. sabi po dito, sama-sama po tayo. Amen. Sasabihin ng hari, tandaan nyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sa akin nyo ito ginawa. Amen. Okay, kung makikita natin, sabi dito, ito po ay ito yung pagsabi ng ating Panginoon at na kung kailan siya inaliw nung mga panahong iyon. Amen. Parang ginawa mo na sa iyong kapwa. Amen. Ganda. It is the golden rule of the Lord Jesus Christ that whatsoever you do unto others, you did it to me. Sabi nila, kailan ka namin nakitang gutom at hindi ka namin pinakain. Nagtanong sila, kailan ka namin
nakitang uhaw na hindi ka namin pinainom. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, kung hindi nyo ito ginawa sa aking mga lingkod, ay hindi nyo rin ginawa sa akin. Pero kung ginawa nyo ito to the less of my brethren, ang sabi niya, then you have done it to me. So mga kapatid, amen, hallelujah. The Lord, hallelujah, is speaking to each and every one of us. There is something for you, hallelujah, to give it to Him. And you know that, hallelujah. Kailangan po nating i-search po yung ating mga sarili, amen, o may mga bagay na hindi po natin na isuko sa Panginoon. Amen, ito na yung oras, amen, natin pong ibigay sa Panginoon. God is faithful and just. He is so good to us. Amen, at hallelujah. The Lord will bless you habang iniling natin bago po tayo mag-pray. Naawit ang atin pong kapatid ni Pastor Greg for the glory of God. Amen. Maaari kayong manalangin dyan kung nasaan man kayo. The Lord will bless and keep you, and the Lord will favor you. Pastor Greg. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Are you tired, my friend? Are you Hallelujah. tired of chasing? Give it Pray all the to Him. rainbow. Are you tired of spinning round and round? Rub of all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus. At the feet of Jesus, lay them down. Hallelujah. Jesus. Give them somebody all. today, Lord Give God. them all. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisuko namin ang aming mga buhay. Hallelujah. Shattered Tuluyan sa iyo, dreams, Panginoon. wounded Withholding hearts, nothing, Lord broken Help us to toys. be faithful, O Lord. Give them all. Give them all. Give them all. Give Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never says, you don't see the sunshine. You never see your only see sunshine. He never says there will be no rain. You never see there be no rain. He only promises. Hallelujah. Thank you for He your only promises. promised us a heart full of singing About everything. Thank you, Lord. that the Hallelujah. very thing that once broken. Give them all, my Oh, friend. Jesus. Soko mo yan sa Panginoon, kapatid. Give them Hallelujah. all. At Give naniniwala them ako, Diyos. all. Hallelujah. Na ang Panginoon. Hallelujah. Give them all to I-bless ka ng Panginoon Jesus, abundantly, and exceedingly He great. will turn your sorrows into joy. Thank you, Lord. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Oh, give them to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Hallelujah. He will turn your sorrows into joy. Hallelujah. Back to you. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan po, at shout out sa ating mga humabol. Ma'am Nancy Dangla, Pastor Nash Capod, give them all to Good Jesus. morning, good Nothing is morning. impossible to Him.
Evelyn G. Osen, good morning po. Pastor Nas. Sir Amen. na, siya po. Good morning. Karen Dalis Lumiwes at ang aming Yes. Sir Romeo Chalmas, ang amin pong board of directors sa church, Ma'am Gloria Matthew Chalmas. Good morning, good Pastora. morning. Good morning po. Aning. Hallelujah. At salamat po sa lahat po ng nakaantabay po sa atin. At Amen. salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating programa. Salamat po. Uy, si shout out to Kagawa din, Pastor Talakay ng Duntogan. Okay. And also Ma'am B. Talangkay, good morning po. Asawa ni Pastor. And so on. So, GCCF. Kaysa GCCF, Danilo Dobi si Pastor, good morning. Yes. morning. Okay, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin, Yes. Panginoon. Sa ipinagkaloob mo, Lord, na buhay, Panginoon. Help us, Lord, to use it for your glory, the remaining, O God, of our days here on earth. We can see the signs of your soon appearing, Lord, O God, that we believe, O Lord God, in by thine grace, we can be able to make it, God, at sa mga kapatiran, Panginoon, na nakikinig sa radio, sa Facebook, Panginoon, here and abroad, bigyan mo sila ng kalakasan. Give them, Lord, the strength that they needed, Lord, in these times, to be faithful, to hold on to the faith that once delivered to the saints, God. We pray, O Lord, for your abundant blessings upon their life right now. We declare, O Lord God, prosperity upon them. We declare blessings upon them right now, spiritually, physically, financially, materially. Establish them, God, as you teach us, Lord, your ways. We thank you, Lord, O God, for your words that we have heard. We thank you for your faithfulness upon our life, O God. Minsan, dumarating, Lord, ang kahinaan. Dumarating, Lord, ang mga challenges, Panginoon. Pero nandyan ka, Panginoon, na nagpo-provide, nagbe-bless po sa amin. O Diyos, ingatan mo, Lord, ang amin pong mga kapatiran na sumusuporta, nananalangin, Panginoon. At mga kapatiran, Lord, na naghahanap sa iyong mukha. Mga kaluluwa, Panginoon, na gusto, Lord, makita, Panginoon, O Diyos, ang sinag at liwanag, Lord, ng iyong kaligtasan. Panginoon, salamat. Salamat kay Pastor Marvin, kay Pastor Greg. Salamat sa kanilang buhay at pamilya. I-bless mo sila ng puno at siksik-liglig, Panginoon. Lalo na sa kanila pong mga ministry. Anoint them always whenever they stand, whenever they speak. And we also pray, O Lord God, that your blessings, Lord, will be abundantly and exceedingly great, Lord, for our listeners out there. Sa mga gardeners, taxi drivers, hallelujah, security guards, miners, Lord, hallelujah, sa lahat, Panginoon, ng amin pong listeners. Bless them abundantly, exceedingly great, Panginoon. Speak to them always and protect them as they serve you. And we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naimbang agsapat tayo manan. Amen. Shed siya siya. Sayaw si Aposios. Hallelujah. Praise God. Dani adudah ti followers tayo nga nagibat. Thank you, Apo Padi. Thank you, Reverend Kapot, and the rest. Si Florenda Kimpaoy, good morning Ayan, po, Ma'am. Ma'am Jimmy Florinda. Ayan. Sir Onogon. Baka meron ka pa dyan? Kana dito na kwa mga bugyas. See you. The March for Jesus data. Okay, Total daw. biyahe Malum. kayo ngayon, ano? Naman. So after this, biyaheng sa bugyas. The song of my Hallelujah. Thank you, Lord. Ingat-ingat sa mga magbibiyahe. oh, what a beautiful Thank you for your support sa mga naka-tune in. Kana Papaalam na po kami. amin dyan mantatatang ni radio, audio. Yeah. Amin nga ma-reach out natin radio. Ayan po, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at patuloy pong nakantabay sa programang every Sunday. Kami po ay muli pong magbabalik sa susunod po na Sabado at Linggo. Ayan. Maglinggo ka dyan. At ito po, tabayanan nyo po every Saturday, 2 to 4 in the afternoon, ang Boses ni Masakbayan. In English, Pastor? The voice The of your voice of your future. future. Ayun. Kaya siyempre, every Sunday, mula ho alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, ang programang Tilaok sa alas 5. God bless po. Good morning. Good morning. Good morning. God bless. See you again next Sunday. Hallelujah. Okay, God bless. Bye-bye. oh, what a beautiful thing.